Ang mabuting balitang ito ng kaharian ay ipangangaral. Ang mabuting balitang ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong tinatahanang lupa bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayon ay darating ang wakas. Mateo 24:14. Ang kahulugan nito. Ang manunulat ng Ebanghelyo na si Lucas ay nagsabi na naglakbay si Jesus sa bawat lungsod at sa bawat nayon na ipinangangaral at ipinahahayag ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Lucas 8:1. Sinabi mismo ni Jesus, dapat kong ipahayag ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos sapagkat sa dahilang ito ako isinugo. Lucas 4:43. Isinugo niya ang kanyang mga alagad para ipangaral ang mabuting balita sa mga bayan at nayon, at pagkaraan ay inutusan sila. Kayo ay magiging mga saksi ko hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupa. Gawa 1:8. Ang ginawa ng unang mga Kristiyano, sumunod agad kay Jesus ang kanyang mga alagad. Bawat araw sa templo at sa bahay-bahay, ay nagpatuloy sila ng walang humpay sa pagtuturo at pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa Kristo. Gawa 5:42. Ang lahat ng miyembro ng kongregasyon ay nangaral. Napansin ng istoryador na si Neander na ginawang katatawanan ni Celsus, unang manunulat laban sa Kristyanismo, ang katotohanan na ang mga manggagawa ng lana, sapatero, mangungulti, pinakamangmang at pinakakaraniwan sa sangkatauhan ay masisigasig na mangangaral ng Ebanghelyo. Sa kanyang aklat na The Early Centuries of the Church, isinulat ni Jean Bernardi, ang mga Kristiyano ay kailangang lumabas at magpahayag sa lahat ng dako at sa bawat isa. Sa mga highway at sa mga lungsod, sa mga liwasang bayan at sa mga tahanan. Tanggapin man sila o hindi, hanggang sa kaduluduluhan ng lupa. Sino sa ngayon ang nagpapamalas ng pagkakakilanlang ito? Ang pagkabigo ng simbahan na mangaral at magturo ay isang dahilan kung bakit walang interes sa ngayon ang mga tao na maglingkod sa Diyos, ang isinulat ng paring Anglikano na si David Watson. Sa kanyang aklat na Why Are the Catholics Living, si Jose Luis Perez Guadalupe ay sumulat tungkol sa mga gawain ng mga evangelical, Adventist, at iba pa, at nagsabing hindi sila nagbabahay-bahay. Tungkol naman sa mga saksi ni Jehovah, isinulat niya, sistematiko silang nagbabahay-bahay. Isang kapansin-pansin at makatotohanang obserbasyon ni Jonathan Turley ang mababasa sa Cato Supreme Court Review 2001 to 2002. Kapag nababanggit ang mga saksi ni Jehovah, naiisip agad ng marami ang mga mangangaral na dumadalaw sa ating mga bahay nang wala sa oras. Para sa mga saksi ni Jehovah, ang pangungumberte sa bahay-bahay ay hindi lang basta para maisulong ang kanilang pananampalataya, kundi napakahalaga mismo sa kanilang pananampalataya. Kanino mo nakikita ang mga pagkakakilanlan? Batay sa makakasulatang mga palatandaang tinalakay sa seryeng ito, sino sa ngayon, sa palagay mo, ang nagtataglay ng mga pagkakakilanlan ng tunay na Kristiyano? Bagaman libu-libong grupo at denominasyon ang nagsasabing sila'y Kristiyano, tandaan ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang isa na gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Mateo 7:21. Kung makikilala mo ang mga gumagawa ng kalooban ng Ama, ano pat nagtataglay ng mga pagkakakilanlan ng tunay na Kristiyano, at makikisama ka sa kanila, matatamasa mo ang walang hanggang mga pagpapala sa ilalim ng kaharian ng Diyos. Inaanyayahan ka naming makipag-usap sa mga saksi ni Jehovah na nagdala sa iyo ng magasing ito para sa higit pang impormasyon tungkol sa kaharian ng Diyos at sa mga pagpapalang idudulot nito.
Katapusan ng artikulo.